Bumabuhos ang malakas na ulan sa masukal na kagubatan sa hangganan ng Sierra Madre. Puno ng halumigmig ang hangin, mabigat sa dibdib. Ang amoy ng putik at nabubulok na mga dahon ay sumusuksok sa ilong. Nilamon ng dilim ang buong kabundukan ng Bulacan, at ang dagundong ng tubig baha mula sa malalayong ilog ay tila huni ng isang gutom na halimaw. Nang gabing iyon, sa isang maputik na daan patungong norte, isang lumang closed van, ang pilit na umausad, nanginginig ang buong kaha sa bawat lubak. Napakaingay ng makina kaya't maging ang mga unggoy sa gubat ay nagpupulasan. Pilit na tumatagos ang madilaw na ilaw ng headlights sa makapal na hamog ng Agosto, ngunit tila lalo lang bumibigat ang kadiliman sa paligid. Sa loob ng masikip na van, mahigit 20 tao ang nakaupo, siksikan, halos magkapatong-patong na. Sila ay mga migrant workers mula sa probinsya, nangangarap ng bagong buhay sa Maynila o sa ibang bansa. Ngunit hindi nila alam, ang sasakyang ito ay hindi patungo sa bagong buhay, kundi dumediretso sa impyerno. Paubos na ang hangin sa loob, mahirap ng huminga. Ang amoy ng maasim na pawis, ang amoy ng takot, at ang kalawang ng sasakyan ay naghalo-halo. Biglang pumreno ng malakas ang van kaya't napasubsob silang lahat. Anong nangyari? Chun Yisay. Bulong ng isa, pero walang nangahas sumagot. Bumukas ang pinto ng van kasabay ng matinis na tunog ng bakal. Humihip ang malamig na hangin mula sa labas. Nakakasilaw na ilaw ng flashlight ang tumama sa kanilang mga mukha. Baba lahat. Bilis. Song Ithi. Nahan. Utos ng isang lalaking may garalgal na boses. Sa sandaling iyon, wala pang nakakapansin na hindi ordinaryong human traffickers ang mga ito. Ang nakakapagtaka, wala silang hawak na tali, kundi mga styrofoam box at mga bag ng kagamitang medikal. Si Maria Elena, o mas kilala bilang Elena, ay isang investigador ng Philippine National Police, PNP, sa Quezon City. Laging pagod ang kanyang mga mata, pero hindi nawawala ang ningas ng paghahanap sa katotohanan. 2 taon na ang nakararaan, ang kapatid niyang si Manuel ay nawala habang nagtatrabaho sa norte, at mula noon, naging obsesyon na niya ang mga kaso ng missing persons. Kaninang umaga, may dumating na kakaibang pakete sa mesa niya. Nang buksan niya ito, parang tumigil ang tibok ng puso niya. Isang maliit na garapon na may madilaw na likido. Umaalingasaw ang amoy ng formalin. Nakababad sa loob ang isang putol na daliri ng tao. Ang singsing na pilak na nakasuot sa daliri ay pamilyar na pamilyar kay Elena. Singsing ito ni Manuel. Ang hiwa sa daliri ay pulido at malinis. Hindi ito gawa ng itak ng mga kriminal, kundi parang gawa ng isang siruhano gamit ang scalpel. Nanginig ang mga kamay ni Elena. Naghalo ang galit at lungkot sa kanyang dibdib, pero huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Hindi ito simpleng pagpatay. Ito ay isang babala o isang hamon. Dinala niya ang daliri sa forensics lab ng Philippine General Hospital, ng gabing iyon. Kumukurap-kurap ang ilaw na fluorescent, at nakakapanindig balahibo ang lamig. Tinanggal ng kaibigan niyang doktor ang salamin nito, Elena. Kakatwa ito. Ginawa ang pagputol ng isang eksperto. At ang mas malala, hiniwa ito habang buhay pa ang biktima. Parang gumuho ang mundo ni Elena. Ang kapatid niya, si Manuel, kinakatay habang humihinga pa. Kinabukasan, sinundan ni Elena ang isang lead papunta sa isang abandonadong warehouse sa liblib na bahagi ng Bulacan. Dati itong katayan ng hayop. Pagpasok pa lang niya, sumalubong na ang amoy ng kalawang at bilasa. Sa mga pader, nangingitim na ang mga lumang mansa ng dugo. Umaalingaw ang ugong ng mga freezer. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang baril habang pumapasok sa dilim. Bigla, nakita niyang nakabukas ang pinto ng isang malaking walk-in freezer. Sa gitna ng makapal na usok mula sa yelo, hindi karne ng hayop ang nakita niya, kundi mga parte ng katawan ng tao na nakabalot sa vacuum-sealed plastic. Ang tili ni Elena ay naipit sa kanyang lalamunan. Ito ang simula ng pinakamadilim na black market sa Pilipinas. Isang kiimpyerno kung saan ang tao ay tinatrato na parang karne, kinakatay para i-export. Nanunuot sa buto ang lamig mula sa freezer. Nanginginig ang liwanag ng flashlight ni Elena habang iniilawan ang mga kawit sa kisam.
Sa halip na baboy o baka, mga internal organs ng tao ang nakasabit. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Sa isang mahabang mesa, nakita niya ang isang logbook. Ang mga nakasulat ay nagpalamig lalo sa kanyang dugo. Code 402, male, 24, liver & kidney, for export to Singapore. Cornea, for export to China. Hindi ito simpleng krimen. Ito ay isang organisadong sindikato ng bentahan ng laman loob. Kalaaang. Tunog ng bakal sa likuran niya. Mabilis na lumingon si Elena. Sino yan? Sigaw niya, pero alingaw-ngaw lang ang sumagot. Blag. Bumagsak ang pinto ng freezer. Tumakbo si Elena at tinulak ito, pero narinig niya ang tunog ng kandado mula sa labas. Nakulong siya. Bumagsak ang temperatura. Ang hininga niya ay nagiging usok at nagsisimula ng mamuo ang yelo sa kanyang pilik mata. Elena! Napakausisa mo, isang boses ang lumabas sa intercom, garalgal at malamig, walang emosyon. Sino kayo? Anong ginawa niyo kay Manuel? Kinakalampag ni Elena ang bakal na pinto. Si Manuel ba? Naglalakbay na siya sa buong mundo ngayon. Ang puso niya ay tumitibok sa dibdib ng isang bilyonaryo. Ang mga mata niya ay nakakakita na ng liwanag para sa iba. Hindi siya patay. Dispersed lang siya, tumawa ng malademonyo ang boses. Nanginig si Elena sa galit at lamig. Sinubukan niyang kunin ang cellphone pero walang signal. Nasa -20 degrees na ang lamig. Namamanhid na ang kanyang mga kamay at paa. Sa sandaling iyon, nakita niya ang electrical box sa ilalim ng mesa. Gamit ang huling lakas, pinalo niya ito ng hawakan ng baril. Nagliparan ang mga spark. Namatay ang ilaw sa buong warehouse. Bumukas ang lock ng pinto dahil nawalan ng kuryente. Gumulong palabas si Elena, humahangos. Nakita niya ang isang anino na tumatakbo. Tigil, sigaw niya at hinabol ito. Dumaan siya sa mga kwartong puno ng dugo ang scrubs at mga patalim. Nakakasulasok ang amoy. Paglabas niya sa likod, nakita niya ang isang itim na SUV na humaharurot paalis. Natatakpan ng putik ang plaka, pero nakita niya ang sticker sa likod na salamin, logo ng T Golden Horizon Import-Export. Napaluhod si Elena sa putik, hawak pa rin ang logbook. Ito lang ang ebidensya niya. Pero hindi niya alam, sa isang burol sa malayo, may nakatingin sa kanya gamit ang binoculars. Huwag mo munang patayin. Tignan natin ang gagawin niya. Nagsisimula pa lang ang laro, bulong ng lalaki sa telepono. Isang maulan na gabi sa Maynila. Ang madilaw na ilaw ng poste ay naaaninag sa mga baha sa kalsada. Sa kanyang lumang apartment, nakatulala si Elena sa logbook. Amoy sigarilyo at matapang na kape ang kwarto. Masakit pa rin ang katawan niya, pero mas masakit ang nararamdaman ng puso niya. Golden Horizon, bulong niya. Ito ay isang malaking kumpanya, kilala sa mga charity works at donasyon sa simbahan. Ang may-ari ay si Don Ricardo, isang bilyonaryo. Kilala siya bilang mabait na ninong, pero para kay Elena, isa siyang demonyong naghugas ng dugo ang kamay gamit ang pera. Kinabukasan, nagpanggap si Elena bilang isang ordinaryong manggagawa at pumunta sa warehouse ng T Golden Horizon sa Manila North Harbor. Amoy dagat at lansa ng isda. Pumasok siya sa frozen seafood section. Tumigil siya sa tapat ng freezer -4. Ang nakita niya sa loob ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Sa gitna ng mga kahon ng tuna, may mga medical cooler. Ang mga trabahador na naka-full hizo ay naglalagay ng mga atay at puso ng tao sa mga kahon, maingat na inaayos. Ang batch na ito ay papuntang Singapore. Bilisan niyo, utos ng foreman. Sinubukan ni Elena na videohan ito, pero nanginginig ang kamay niya. Ito ay isang malaking katayan ng tao. Bigla. Narinig niya ang pagkasa ng baril sa likuran niya. Isang malamig na bakal ang dumikit sa kanyang batok. Alam kong babalik ka. Yung boses sa freezer. Tinaas ni Elena ang kamay niya. Pinaharap siya ng lalaki. Nakamaskara ito, pero may tattoo na cobra sa pulso. Isang high-quality product ang kapatid mo. Ang bato niya ay nasa katawan na ng isang triad boss, pang-aasar ng lalaki. Sumabog ang galit ni Elena.
Hinawi niya ang baril at sinaksak sa hita ang lalaki gamit ang patalim na tinago niya. Nagbuno sila at nahablot ni Elena ang maskara. Natigilan si Elena. Ang lalaki ay walang iba kundi si Major Dante Santos, ang kanyang superior na nagbigay sa kanya ng kaso. Sir! Pati kayo. Umisi si Dante ng mapakla. Elena! Sa mundong ito, mas malakas magsalita ang pera kaysa hustisya. Mamamatay ka rin lang ngayong gabi. Bago pa makaputok si Dante, narinig ang sirena ng mga pulis sa labas. Sinamantala ni Elena ang pagkakataon, binato niya ng kemikal ang mukha ni Dante at tumakbo sa dilim. Sumakay si Elena sa isang truck ng bigas papuntang norte, patungo sa Nueva Ecija. Alam niyang hindi na siya ligtas sa Maynila. Ilang araw ang lumipas, nakarating siya sa isang liblib na bayan sa paanan ng bundok. Lugar ito ng mga taniman ng durian at pugad din ng mga rebelde at sindikato. Sa isang barangay na tinatawag na San Isidro, nakilala niya si Lola Rosa. Inaalagaan nito ang isang binatang nakahiga sa banig. Si Jose, 20 anyos, ay walang laman ang isang mata at may pangit na peklat ng tahi sa tiyan. Trabaho sa Golden Horizon ang inalok sa kanya. Pero heto ang sinapit ng apo ko, umiiyak na sabi ni Lola Rosa. Hinawakan ni Jose ang kamay ni Elena. Hindi yun pabrika. Impyerno yun. Kinulong kami sa mga selda. Kinukuha nila kami isa-isa. Nakita kong hiniwa ang tiyan ng kasama ko nang walang anesthesia. Sabi ng doktor mas presko daw ang organs kapag under stress ang biktima. Nag-init ang dugo ni Elena. Nangako siya kay Jose na susunugin niya ang lugar na iyon. Ginuhit ni Jose ang mapapapunta sa kuta ng sindikato, isang kuweba sa kabundukan ng San Jose del Monte. Gabing madilim. Sinugod ni Elena ang kuweba. Sa loob, parang isang modernong ospital ang setup. Nakita niya ang mga kulungan. Maraming lalaki ang nandoon, tulala, parang mga hayop na naghihintay ng katayan. Nang bubuksan na ni Elena ang kandado, biglang bumagsak ang isang steel net mula sa kisam. Huli ka! Lumabas si Major Dante, may benda sa mukha. Kasama niya si Don Ricardo na naka-Amerikana pa. Elena! Sayang ka! Ang ganda pa naman ng kornea mo. May client ako na naghahanap ng ganyang mata, sabi ni Don Ricardo. Itinali nila si Elena sa operating table. Hawak ni Don Ricardo ang scalpel. Mga demonyo kayo, sigaw ni Elena. Kami ay businessmen. Supply and demand lang ito, sagot ni Don Ricardo. Akmang hihiwain na niya ang mata ni Elena nang. Boom! Yumanig ang buong kuweba. Dumating ang mga barangay tanod kasama ang mga sundalo ng Iste na tinawagan ni Elena gamit ang telepono ni Lola Rosa. Nagkaroon ng barilan. Ginamit ni Elena ang hairpin para buksan ang posas, isang teknik na natutunan niya sa tondo. Sinipan niya ang tray ng gamot at sinilaban ang alkohol gamit ang lighter. Sa gitna ng usok at apoy, tumakas si Elena. Sa labas, nagkakagulo na. Nakita niya si Don Ricardo at Dante na tumatakbo papunta sa ilog kung saan may speedboat. Hinabol sila ni Elena. Walang takas. Binaril niya si Dante sa balikat. Nahulog ito sa tubig. Si Don Ricardo naman ay pinaandar na ang boat. Tinutok ni Elena ang baril sa tangke ng gasolina ng bangka. Para kay Manuel. Pumutok ang baril. Tumagas ang gasolina. Kumuha si Elena ng flare at hinagis ito sa tubig. Gumapang ang apoy sa tubig na parang ahas hanggang sa maabot ang bangka. Hindi Sigaw ni Don Ricardo bago sumabog ang bangka at naging bolang apoy sa gitna ng ilog anga. Nilapitan ni Elena si Dante na naghihingalo sa putikan. Nasaan ang ibang parte ni Manuel? Umubo ng dugo si Dante. Wala na. Kalat na sa mundo. Iniwan siya ni Elena para arestuhin ng mga DSE. Mas masahol pa sa kamatayan ang makulong siya habang buhay. Ilang linggo ang lumipas. Bumagsak ang Golden Horizon. Nakulong ang mga tiwaling opisyal. Nag-resign si Elena sa serbisyo. Gamit ang ipon niya, nagpatayo siya ng center para sa mga biktima sa Barangay San Isidro.
Isang hapon, sa pampang ng ilog, hinulog ni Elena ang singsing ni Manuel sa tubig. Kuya Manuel. Tapos na. Makakapagpahinga ka na. Humihip ang hangin mula sa Sierra Madre. Tahimik na ang ilog. Alam ni Elena na marami pang demonyo sa mundo, pero handa na siyang harapin sila. Siya na ngayon ang magsisilbing liwanag sa dilim.